Nang sumunod na linggo, bumalik sa laot ang magpinsan para mangalakal. Mas kalmado ang dagat ngayon. Wala po, kakain na lang po kami ng kanin, tapos pasok na lang po kami, tapos pag-uwi po namin na lang ulit kami kakain, hindi na po kami magbabaon ng pera. Dahil kalmado ang dagat, nagawang lumusong ni Raven sa tubig. Minsan daw kasi may nakukuha siyang mga barya sa ilalim. Bukod sa kakapiranggot na halaga lang kadalasan ang kanilang nakukuha, hindi nila ito pinagbubuhusan ng oras. Mas prioridad kasi ng magpinsan ang makapulot ng notebook sa lupa man o sa dagat. Dahil walang gaanong basurang lumulutang, umahon na rin ang magpinsan. Hanggang sa may napansin sa gilid si Raven. Isang piraso ng papel ang nakahimlay sa batuhan. Nang mahawakan ito ni Raven, hindi nila ito magagamit kahit na pang scratch paper kasi may sulat na. Ano nakuha mo? Sulat? Sa kabila nito, nakuha pa rin nilang tumawa at ngumiti. Baka bukas, magpakita na raw ang inaasam nilang karagdagang notebook. Nang balikan namin ang magpinsan, magandang balita ang ibinungad nila sa amin. Sa isang plastik na nakuha nila mula sa pangangalakal sa mga bahay, nagpakita na rin ang mailap na gamit ng notebook mula sa mga basura. At kung tila inalat sila nitong mga nakaraang araw, 4 sa mga ito ang magagamit pa. Sakto sa kailangan nila para hindi na maghati pa sa pagsusulat ng mga aralin. Hapon po, doon po sa pinanguwaan po natin ng kalakal, na nakabalot po sa may plastic na boto. Tapos yung plastic na po, ito, nakalagay po sa sako po. Nalukot po namin, dapat tatapon po namin plastic, kinalkal po namin. Akala po namin puro ganito lang po. Tapos may nakita po may post. Tapos ginawa po namin. Yung may mga sulat po tatanggalin na po namin pag may space pa po. Pero pag wala na po, tatapon na po namin. Kasi hindi na po na magaga. Tulad po ng pag may tira pong ganito, pupunitin po namin. Tapos ito na po magagamit namin. Inalis nila ang mga pahinang may sulat na. At galing man sa basura, malaking biyaya na ito para sa kanila. Masaya po. Naisip ko po may magagamit po ako. Gaano man kahirap ang buhay, hindi ko ito kailanman nakitang lumitaw sa mukha ng 2 bata. Inisip ko po pag ganun din pa inisip ko na sila po, din na po nila kailangan ng masura. Kasi sila po may mga kaya po sila eh. May kaya rin naman po kami pero di po namin, wala po sa system na baminigan yung panggastos po namin sa bahay, sa padiadyo po sa pagkain. Hindi pa agad maibibenta ni na Raven at Patrick ang mga nahanap na kalakal. Pero siguro nga, kapag marunong kang magpasalamat sa maliliit na bagay, mas dumudoble ang biyaya. Pagbalik sa paaralan,
May feeding program at mga regalo para sa mga estudyante mula sa isang non-government organization. Lahat sila masayang nakatanggap ng mga bagong notebook. Kwento ni Patrick, ito ang unang beses na may nagbigay sa kanila ng school supplies na nooy iniaasa lang nilang lumitaw mula sa mga basura. Kaya excited silang gamitin ang mga ito. May espesyal din silang aktibidad ngayong araw. Gagamit sila ng computer. So, i-click ninyo yung icon ng Microsoft. Ang mga pinapayo ko po lagi sa kanila, kung ano man po yung nararanasan nila ngayon, go lang po. Tapos wag nilang papabayaan yung pag-aaral nila. Kasi yung pag-aaral, malaking susi yan, malaking factor sa buhay natin yan. Para mabago nila yung estado nila sa buhay. Hindi man yung estado, yung ano nila, yung antas nila rito sa lipunan, mababago talaga nila pag natuto sila. Pag-uwi, nilabelan ni Patrick ang mga bagong notebook. Pati ang mga napulot nila sa pangangalakal. Sapat na ang notebook nila para sa lahat ng subject ngayon. At may magagamit pang extra sakaling mapuno ang iba. Lola, ano pong pangarap niyo para dun sa mga apo ninyo? Ang gusto ko, makapagtapos sila mag-aral para maano naman sila, makaahon naman sa buhay nga ganito namin ang buhay. Kaya inaano ko si Ribin, mag-aral kayo maayos bin para ano kayo ng magandang paralan. Ayan ang inaano ko sa kanila ni Patrick. Magasipag naman tayo, kahit walang baon, papasok sila. Basta makakain lang. Nanay, kakain na lang kami kahit walang baon. Maglalakad sila simula dito hanggang Pais. May notebook man o wala, patuloy nakakalam ang kanilang sikmura. Kaya bukas, susuong na naman sa pangangalakal ang dalawang bata. Minsan po pumapasok kaming walang baon. Pero kumakain naman po kami. Wala po kami baon, di po kami nagre-recess. Pag sinasabihan po kami ng sir namin na mag-recess kami, sabihin na po namin, sir, ay po namin pumili. Tapos minsan po may tira po ng pagkain yung seat namin. Binibigyan po kami mga haras. Tapos nag-aati po kami. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.